Bakit po hindi na lang yero ang bubong kesa palit ng nipa po? So ayan, Bevs, bago ko sagutin yung tanong mo, share ko lang, nagtatanim ako ngayon ng mga yellow stripes na bamboo. Yan, pinopropagate namin kasi para mas lalong ma-protect yung mga paligid ng sapa. Kung bakit hindi yero, kasi yung place namin is the island nature. So yung concept namin, it's all about nature. Kaya the island nature. So, hindi pa yung pinili rin namin kasi mostly sa city, yung mga bahay na is mga yero, yung kabahayan is puro concrete. Yung gustong konsepto namin dito, gusto namin ma-feel talaga ninyo na nasa bakasyon talaga kayo. Pag nakikita ninyo yung puro nature, mga nipa, mga pugon, ganyan. At napaka-presko, Beb, nung aming mga nipahan. Thank you for that suggestion. I really appreciate it so much. Kung iyero na siya, hindi na siya magiging nipa hut. Magiging yero hut na siya. Charot kami lang. Literally, hinihiga talaga siya. Kasi para the whole, buko, ang tawag sa Tagalog, maugatan agad. Today, habang walang guest, tinawag ko si Kuya Mervin at si Dudong para mag-clearing ng kapaligiran at lalong-lalo na yung mga niyog. Kailangan i-clearing, tanggalin yung mga dry leaves, yung mga bulaklak, yung mga giging bunga pa lang kasi para safe para sa ating mga guests. Kakaloka talaga. Ang dami talagang maintenance. Oh my gosh. Naisip ko nga, patubaan na lang yan or paggawa ng suka. Ikaso nga lang, hindi ako makahanap taga dito sa amin na magsasanggot ba yung magiging suka, yung gagawa pang suka at marunong gumawa ng tuba, yung tuba suka ba. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapagawa dito sa ating mga karagdagang cabins. At today, inilagay na yung wood at agad-agad naman namin itong pinapa-applyan ng sulignom para hindi kutkuton, anayin at mga ano-ano pang mga insekto dyan. At syempre, ang daming magtatanong dyan kung para saan yung wood. Yan yung wood yung magsisilbing kesame bago ilagay yung yero. Napanood ko yung ganyang technique doon sa pinapanood kong AFAM na duck. Ganun ang ginagawa nilang paglalagay ng mga kesame sa kanilang mga kabahayan. At ngayon, naglalagay ako ng mga reserve sa mga cabins na pag walang magrarenta, hindi ma-overused or hindi tatambayan doon sa loob. Kasi bawat cabins, merong tiki cottage. At nung pauwi na sana kami, bigla naman na may dumating na mga bisita, kaya kailangan natin asukasuhin, kailangan natin i-accommodate. Nag-walk-in sila, buti na lang talaga may available na cabins. Paalala lang po, sa mga nagbabalak po na pumunta dito, better po magpabook kayo online, message us at our page, The Island Nature Spring. Ang hirap kasi pag mag-walk-ins kayo, tapos wala palang available at ang layo-layo pa ng biniyahe po ninyo. Naintindihan namin yung iba na ang sungit-sungit sa entrance kasi ang layo ng biniyahe, walk-in sila, hindi nagpa-reserve. Ang pangit pa ng kalsada, tapos pagkarating nila, syempre walk-in sila, fully book pala. Kaya talaga better magpa-reserve at magpa-book po kayo sa aming page, The Island Nature Spring. At paalala lang po, yung cafe po namin dito sa loob ng The Island Nature Spring is exclusively only para lang po sa mga staycation guests. At kinabukasan, dahil nga nagustuhan ni ma'am yung aming service and accommodation. Thank you so much. Mabalik at nandi. Alright, thank you, ma'am. Hala, di ba ang dami yung tip? Buot ang team mga staff. Oo, thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Okay, see you again guys. Magtatanim pa ako ng marami pang kawayan. Love you, mwah, mwah.